Sino nga ba talaga ang salitang ito na kasama ng Diyos sa simula? Sa simula? Bago ang ingay, bago ang materya, bago ang mga mundo at mga tao, mayroong isang salita. Hindi isang simpleng tinig, hindi isang abstraktong ideya, kundi ang buhay na salita, walang hanggan, maluwalhati. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Nasa simula siya kasama ng Diyos. Binaliktad ni John ang dalawa. Ang salitang ito ay hindi hiwalay sa Diyos. Siya ay nasa Diyos, kasama ng Diyos, at siya ay Diyos. Hiwaga ng pag-ibig at kapangyarihan. Bago pa huminga ang sansinukob, umiiral na ang salita. At sino siya, ang salitang ito? Walang iba kundi si Hesukristo. Oo, si Jesus ang salita ng Diyos na naging tao, ang walang hanggang berbo na tumira sa piling natin. Siya ang Diyos na nahayag sa laman, liwanag na bumaba mula sa langit. Pakinggan mong mabuti ang inihahayag sa atin ni Juan, ang salita ay naging tao at tumira sa piling natin. Nakita natin ang kanyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian ng bugtong na anak na ipinadala ng Ama, puspos ng pag-ibig at katotohanan. Juan Kabanata 1, talata 14. Hindi siya basta isang propeta lang, hindi isang karaniwang guro o pantas. Ang Diyos mismo ang naging tao, na lumakad sa alikabok ng ating mundo, kumain, umiyak, nagpagaling, nagsalita, nagmahal, at nag-alay ng kanyang buhay. Ang nagsabi ng, magkaroon ng liwanag ay siya ring magsasabi balang araw, lumapit ka sa akin, ikaw na napapagal. Kay Jesus, ang salita ay nagkaroon ng mukha. Kay Jesus, ang Diyos ay lumalapit. Kay Jesus, nakikita natin ang Ama. Sapagkat walang makakakilala sa Diyos kung hindi dadaan sa buhay na salita. Gusto mo bang makilala ang Diyos? Kung ganoon, tumingin ka kay Jesus. Pakinggan mo ang kanyang tinig. Sundan mo ang kanyang mga yapak, sapagkat ang salita ang umaakay sa atin patungo sa Ama. Ang susi sa talatang ito ay si Jesus ay palaging umiiral bilang salita dahil hindi pa nilikha ng Diyos Ama ang isang mortal na katawan para sa kanya. Juan 17, talata 4-5. Pinarangalan kita dito sa lupa, natapos ko na ang gawaing ipinagkaloob mo sa akin upang gawin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong piling ng kaluwalhati ang taglay ko na kasama ka bago pa man likhain ang mundo. Amen.